kung saan yung flash drive. Ngayon magko-configure naman tayo ng BIOS. I-restart lang natin. And then, kapag nag-open na, hintayin lang natin siya mag-open ulit. Pero, pipindot na agad tayo ng F9. Ayan, F9. Pindutin na agad natin yung key na F9. Para makapasok tayo sa BIOS. Pipindutin lang natin yan ng sunod-sunod. Then, enter na tayo ng BIOS. Yan. Tapos, piliin lang natin yung advanced frequency settings para ma-edit natin yung ma-set natin yung date and time. Yan. System language, tapos system date. Para makapag-select tayo, kailangan lang natin pindutin yung enter. Tapos pag magpapalit tayo, yung mga arrows lang. Ayan. Siniset na yung date. Tapos ngayon naman yung time. Ayan. Tapos, sinet natin sa UEFI yung flash drive. Tapos, save and exit na tayo. And yun, hintayin lang natin na mag-restart na ulit yung after natin pumasok sa BIOS. Yan na. Ngayon naman mag-i-install tayo ng operating system. Shutdown lang natin. Make sure lang natin na kapag mag-i-install tayo ng operating system, compatible yung OS natin sa nare-require na hardware components nito. Ayan, hintayin na natin. Tapos F1 lang tayo para pumasok sa BIOS ulit. Na iba yung key niya. Ayan, enter. Yung katulad lang ulit ng ginawa natin kanina, enter lang ulit sa BIOS. Tapos set lang ulit natin yung date and time. Ayan. Tapos save yung UEFI din natin yung flash drive. Tapos save and exit na natin. Hintayin lang natin na mag-load siya, mag-loading. Tapos ayan na. Siset lang natin siya sa English Philippines. Ayan, tapos install na natin yung OS natin. Accept lang natin yung license terms. Tapos custom natin para makapag partition na tayo. Delete and format lang natin. Delete. Tapos create tayo ng bago. Apply natin yung partition na sinet natin. Ipa-primary lang natin lahat. Set natin sa primary lahat. New. Tapos saka natin. Pindutin muna natin yung primary, saka natin i-next. Tapos maghintay lang tayo na mag-load yan. Medyo matagal yan. Kaya binilisan na namin yung speed. Tapos ayan na, tapos na. Maghihintay na lang ng konti. Sineset up na yung Windows. Loading ulit.
Medyo matagal na paghihintay lang. Tapos yun, ilalagay lang natin kung anong region tayo. Tapos, sa keyboard, tapos internet natin. Security. Tapos next lang natin. And loading ulit. Maraming loading. Windows 10. And loading ulit. Maglalagay na tayo ng name and password ng PC natin. Kung gusto natin maglagay. Maglalagay lang ng security questions. In case na makalimutan natin yung password sa activity history. Yes lang natin yun. Ayan, nag-start na. Ayan. Medyo matagal pa rin siya maglo-loading kaya hindi na namin tinapos yung video. Kasi ang tagal pa niya mag-loading. Thank you. Ngayon, we're gonna install drivers pack naman. Kailangan muna natin i-disable yung antivirus natin and i-disable muna natin yung antivirus bago natin ma-install yung driver pack. Ayan. Wait lang natin. And then okay, start installing na. Hintayin lang natin siya mag-load. Ayan. Medyo matagal lang siya mag-load, kaya kailangan natin mag-hintay. Yung driver pack, important siya kasi nakakatulong siya na i-install at i-update yung mga drivers natin na kailangan ng computer natin para mag-work yung bawat parts, like yung natin, printers natin, speakers, or graphic cards. Ito yung itong driver pack yung nag-check ng kung ano yung drivers na missing or outdated, tapos siya na yung bahala na mag-update nun. Automatic na yun. Tapos pwede rin gumagana rin siya kahit walang internet kapag na-download natin yung full package. Ayan, tapos na mag-loading. Ayan, hintayin lang natin restart yung PC natin. Ayan. And let's start na. Piniconfigure lang yung computer. Hintayin lang natin siya. Lang sa maging okay na, kailangan natin magbukas ng mga ibang softwares. And check lang natin kung nagpa-function yung ibang mga drivers natin. Sine-check natin yung bawat drivers natin ngayon. Ngayon naman isa-set natin yung browsers natin.
yung default browser natin. Then, done. Okay na.